Mga kagritipid, ika-71 days itong palay natin at mukhang humamog kanina, late tayo na pumunta dito, may ginawa tayo saglit sa bahay. At yan ang daming spider talaga nabalutan. Kaya mapapansin nyo, wala kayong makitang rice bag na talagang inubos ng mga friendly insect. Ayan, yan ang kagandahan kung hindi kayo bara-bara na basta na lang bomba ng lason na wala sa timing. Ganyan yung kwan nyo, kasi mauunang mauubos yung mga friendly insect dahilan na lalong magkakaproblema po kayo. Okay, wala nang tubig ito, manakanaka. At drainin natin itong 1, 2 at 3, itong tatlong nasa harap, lalo't paparating yung bagyo. Marami pa naman tubig dyan sa ilalim nyan para may time na titigas yung lupa nito. Ganun yung gagawin natin, WD. Tapos mga tignan natin kung ito lapit na magkalaman. Yung mga nahuli, makikita natin magkalaman na kahit hanggang 1/4 lang. Magde-drain tayo, i-open na natin yung kwan. Tapos kung hindi pa aabot sa pinakabatok nya, kunyari hindi pa aabot, ay pakwan lang natin, papasok konti, ganun lang. Ang dami pakita ko lang saglit sa inyo. Napakaangas ng uhay ng palay po natin. Meron man tayong ganyan. Tignan nyo yung nasa gilid, port leaf. Nasa gilid lang, kasi kadalasan puntahan nyo yung mga palayan ninyo nandyan sa gilid. Mag-uumpisa yung bacterial leaf streak po ninyo. Lalo yung mga porsyon na malalalim, kung hindi pantay yung pagkakuan, kalalaki. Ang butil. Tignan natin sa mga ilang araw, may mga nasalubungan dito. Ayan, yan yung mga unfertile, yung sumabay. Yan, mga nasalubungan yan. Wala tayong nakikitang kwan rice bag. Inubos na ng kwan. Yung pag-ikot ko, wala yung umiikot, pati kahapon, umiikot din ako doon. Ngayon, ang gagawin natin, yung kanal, kasi syempre magpapatubig yung mga nandito at yung gilid, ay ayusin ko yung kanal doon. Igaganong ko lang hanggang dyan para pag kahit magpatubig sila, diretso na babagsak doon, hindi na pupunta dito sa mga pinitak, para pag dumating yung malakas na hangin, kahit walang bagyo, ay wala pong matutumba sa palayan natin. Tangkad na dito. Yung banner ng kwan, linagay ko na doon, tinanggal ko na, hindi naman na tayo magpo-promote. Okay, yan, ang daming gagamba. Lalo dyan, punta tayo dyan sa gilid-gilid, gagamba ng kalabaw malalaki. Yan yung planting height yung palay natin. Nandito tayo sa pilapil, nakaangat yung kwan ko. Ayan yung level ng cellphone. Ayan, level ng cellphone, ka-level nya hanggang dibdib po yan. Ito nyo, kaya yan, tinapos ko kahapon yung nandyan, 3 daanan. Okay, ganun na lang, sharing, tara na. At gutom na yung mga kwan natin. Kaganda, mababa po yung 150 per hectares po natin dito. Kasi ang problema na lang natin, kung paano pabuuin yung batok. Ang daming sustansya na dyan. Habang umuulan, yung palay po natin ay gumaganda. Yun yung protocol natin ngayon. Yun yung protocol talaga natin ngayon. Hindi nag-over sa nitrogen. Unlike kung nag-over kayo sa nitrogen, sa kalalagay ng napakataas na nitrogen, hindi kayo nagre-reading sa LCC, habang umuulan, nasisira yung palay po ninyo, nagkakasakit at naglalarong magpahinog. Late maturity, ang over sa nitrogen, late maturity. Naglalaro at maraming chok, ampaw sa kwan. Okay, sharing. Ito, tingnan nyo ganyan yung kulay. Mamayang tanghalin tapat yan, naglalaro pa rin sa 4 to 5 yan. Doon kayo mag-reading palagi ko nang sinasabi, huwag kayo mag-reading sa alas 10, palpak yan. Okay, yung binabasa nyo at tinuturo na sa mga nagtuturo at sa nababasa nyo sa Google, mag-reading kayo sa tanghalin tapat. Nandyan yung pinaka darkest part ng palay, para hindi kayo mag-over sa nitrogen, para maiwasan nyo yung
sakit ng palay, bacterial leaf blight, bacterial leaf streak, at hindi puntahan ng mga insekto. Iwasan yung bomba na ng gastos ng gastos. Na dahilan na hindi na kayo kumikita. Dahilan na padagdag ng padagdag yung gastos ninyo, hindi bagay dito sa Pilipinas ngayon. Yang gastos ng gastos, dyan kayo sinanay ng mga chemical company at mismong taga-gobyerno. Yan, sabihin na natin noon, yan inaaral nila. Hindi nila inaral na pababain yung gastos dahil dyan sila kumikita. Dapat ang pagpaparming dito parang yung nasa ibang bansa na successful. Mataas na ang kalidad ng inaani, yung presyo halos organic yan. Nakakombine ng organic at pure organic, mataas yung presyo ng kanila, kalidad at health. Yan yung mga nablisan na mga bansa. Hindi dito na linalason mo na, lason ka ng lason sa inyong tinatanim, di lang sa crop pati sa gulay. Sinisira nyo yung lupa nabigay ni yung nasa taas sa atin. Sinisira nyo yung health ng tao, kaya walang blessing dito sa bansa dahil yan sa mga crocs. Okay, sharing is caring. Good afternoon mga ka-graduates, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka. Ayan, maganda ngayon at 12, sakto 12 para i-continuous natin, para hindi maging kwentong barbero yung sinasabi ko kanina umaga, yung sinare ko sa inyo na palpak. Sablay po yung, dito tayo sa lilim, dyan na lang yung motor. Sablay po yung pag-reading po ninyo ng 10 sa mga tinuturo po sa inyo at nababasa ninyo, i-correct nyo na po yun. Sablay po yan. Ang pag-reading nyo ay ganito, tanghaling tapat at alauna, para maiwasan ninyo ang sobrang kuring. Doon na, nandun yung maliit. Sobrang nitrogen na dahilan. Ang nitrogen ay dahilan ng pagkakasakit ng inyong palay, dahilan ng paglambot ng inyong palay para atakihin kayo, puntahan ng mga peste, dahilan ng madaling matapa, dahilan ng late maturity at machok. Sa nitrogen pa rin po yan. Kaya napaka-importante na marunong kayong magbasa at nasa tamang oras ang inyong pagbabasa sa leaf color, base sa leaf color chart, yung kulay ng dahon ng inyong palay. Okay, correct nyo na po yan. Palagi kong sinasabi sa inyo sa group chat. At i-vlog na rin natin para malaman ng mga subscriber natin dyan sa YouTube. Okay, yung planting height po ng palay natin, napaka-critical yan, lalo sa, tanggalin natin yung zoom. Naka-zoom konti pala. Yan na, hindi matanggal. Yan, napaka-critical, lalo sa hybrid, na alam nyo naman na ang daling magkasakit na sobrang dark yung dahon ng palay, lalo nagre-reading kayo umaga, nagre-reading kayo alas 10 or alas 9 or umaga or hapon, tapos ang akala ninyo nagkulang na naman kayo sa nitrogen, binira nyo na naman ng may mataas na N gaya ng urea, pass release, naglagay na naman kayo ng pass release or sulfate, binira nyo ng binira yan, ay dahilan na magkaka-bacterial leaf blight, bacterial leaf streak, bacterial yan, mga shift blight, bacterial panicle blight, full smooth. Nandiyan na lahat yung sakit, yung mataas na nitrogen. Tignan nyo nga, yung dumiretso lang yung ulan, nandiyan na sakto nakatapat yung sikat ng araw. Yan, para ma-actual nyo, dumiretso lang ng pag-ulan, ilang araw na, ang taas ng nitrogen. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na naglalaro sa 4 to 5, at yan na yung walang kwentong barbero po yan. Yan yung standing crop po natin na tinipid. Ayan, okay. Ito yung last na cropping na magbablog na tayo, kaya sundan nyo bawat detalye ng mga sinasabi ko kung paano i-less yung gastos, expenses na may kita, hindi kayo malulugi. Wala po yung magic, kundi i-rejuvenate yung soil. Pag sinabi natin i-rejuvenate, pagandahin ninyo yung soil ninyo, nandyan na lahat kung paano pagandahin yung soil gamit ang pag-organic, i-combine ninyo.
Kung hindi pa ganun kagandahan, i-combine nyo yung organic at inorganic fertilizer. May twist pa yan, or foliar, organic foliar or synthetic. Nandyan na, basta i-combine nyo yan. At iwasan ninyo bomba, IPM kayo, integrated pest management. Iwasan ninyo karga ng lason dahilan ng hindi na po kayo makasabay sa bagsak presyo ng palay. Hindi po kayo makasabay dito sa farming style ng Pilipinas at presyo ng palay dito sa Pilipinas. Okay, ganoon na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. I-upload po natin to. Hope na marami po tayong mga natulungan po dyan. Halos wag mag 1 million views tayo dyan sa YouTube. Alam ko marami po kayong matututunan dyan. At kunin ninyo yung pwede nyong kunin at itapon nyo ninyo yung ayaw nyong itapon. Bawal po yung mga negative po dyan. Hindi po natin papatulan yan dahil alam naman natin na mas marunong po tayo sa kanila dahil tayo ay totoong farmers, nag-actual, nagbabasa, may seminar at in-apply, kaya may tamang resulta at pag-analisa, yun yung successful. At ulitin ko, duplicatein nyo lang po yan, ginagawa ko, hindi nyo man makuha, lahat ay maganda yung magiging resulta. Hindi kayo malulugi, pero mas maganda kung mas maging magaling pa po kayo dahil yan yung gusto nating mangyari para masasabi nating successful yung nagturo po sa inyo. Maraming salamat. Happy farmers. Okay, yan na po yung kan natin. Naglalaro na sa neutral yung pH level ng lupa po natin. Patayin natin. Ayan, yan na yung LCC ng palay natin sa oras na ito, 1:17. Yan, katatapos natin dyan sa piggery. Naglalaro sa 5. Wala pong zoom yan ha. Ganyan, ang planting height natin. Kung dito lang ay hanggang bunganga. Ayan, nakatapat. Yung kan natin, yung plug leaf shift natin nakapantay sa bunganga. Ayan. At ang LCC ay nasa 5 pa rin. Okay? Katatapos ng diretsong pag-ulan. Napaka-healthy. Yung pong kan natin, sukat ng uhay po natin ay karamihan po dyan ay 9 to 12 inches. At ang bilang po niyan ay nandun sa 200 to 400 grains per panicle. Ang sowi naman natin, nag-average yan, nagkaka-count tayo noon pa. Kung ganyan ay pang 40 na. Nasa 20 to 40. Mahigit. Nag-average tayo na, sabihin na lang po natin na 20. Ang average natin na sowi. At ang planting distance natin ay nag-average tayo ng 25 by 25 cm dahil yan po yung pinatanim natin talaga. 25 by 25 cm. Ayan, papasilip lang po natin. Wala po yung kwentong barbero. Puntahan nyo yung YouTube channel natin, AgriTipid PH. Paano tayo nagtipid ngayong wet season ng 70%. Na hindi ang ginamit lang natin ay 3 bags abono. Okay, sa 1620, yun po ay ibinasal natin. Pag sinabi po natin ibinasal ay sa rice ay i-incorporate sa soil. Ibig sabihin pwede po yan
na before and after maglinang. Pero ang ginawa natin dahil bako-bako pa, pinapantay muna natin, pinalinang muna natin para bago tayo nagsabog ng 3 bag 1620 sa 15,000 square meter. Ibig sabihin 2 bag per hectares lang yung nagamit natin na napakababang N 1620 yung abonong linagay po natin. Yun yung mga protocol natin. At remember, marami tayong pagkunan ng sustansya dun sa, yun yung mga pinagkunan natin ng sustansya dun sa dayami. Okay, ilang tulilada yung dayami natin nung dry season na ang tangkad din ng palay natin na umani po tayo doon ng 11.68 metric tons or 230 kaban per hectare sa LP 2096 na naibenta natin sa NFA. Yung lahat ng pinagkuhan natin doon may napagbentahan tayo dahil naipasok natin 24 pesos dry. Noon pa ay may pinagbentahan po tayo dyan na mahigit 300,000 pesos sa 24 pesos. Kaya medyo malaki-laki yung kita natin nung dry season. Pero dahil bagsak naman ang presyo ngayon, minabuti natin maghanap ng, dahil sa matagal na natin ginagawa naman yan, pag-organic combination ng organic at inorganic, minabuti natin ibinaba talaga sa maliit na gastos dahil ibinagay natin sa presyo ng palay na bagsak na 6, may nababalitan tayo 6 to 11 pesos. 12 pesos na daw ngayon dito, mahigit, kung totoo po yun. Okay, ano pa? Punta tayo. Doon natin kinuha yung sustansya. Tapos sa 1.5 kilos na hypercompost, punta yung YouTube channel natin. Nandyan lahat yung protocol. Okay, sa mga hindi naniwala, puntahan nyo mula seed preparation. Kasali po yan. Malaking factors yan kung paano nyo i-disinfect yung butil ng itatanim nyong rice. Okay, mula seed preparation para masundan ninyo hanggang ngayon. Ano pa? Tapos yung YM, 3 gallon na YM, yung pinulyar natin, sundan nyo, nandyan na yung timing. Hindi nyo man makuha, napaka-importante sa early stage, pinaganda yung lupa. Mag-focus muna kayo sa lupa. Wala po yung magic. Ang sikreto ng magandang ani at may kita at magandang palay, bulas ng palay ay nandun sa soil, i-rejuvenate. Yung soil, palagi nating inuulit-ulit yan. Paano yung i-rejuvenate? Search nyo sa Google, nandyan na. Okay, palagi kong pinupush yan. Puntahan nyo YouTube channel na, yung Facebook account natin. Ano pa? Sa rain, napakasustansya yung tubig ulan. Ang daming sustansya. Tignan nyo nga, sunod-sunod lang na pag-ulan ay naging dark na naman yung palay natin. Muntik nang magkasakit. Tatamaan kayo, kadalasan yan kung inorganic fertilizer lang gamit nyo, tatamaan dito sa gilid kung saan yung mas mababa, yun ang unang tatamaan sa inyo, sa gilid. Fourth leaf mag-uumpisa. Kaya pag nag-over yan, ulitin natin, walang silbi ang fungicide nyo, tatamaan at tatamaan pa rin po kayo. Gastos lang yan, fungicide at bactericide na chemicals. Okay, ayan ang napaka-importante. Marunong kayong magbasa sa LCC. Ano yung pagre-reading nyo? Ganito, 12 to 1, mag-reading kayo, hindi sa alas 10 dahil mag-over kayo. Baka akala nyo, nag-reading kayo sa alas 10. Yung palagi yung binabasa, ulitin natin, sorry. Palagi yung binabasa ay mag-over kayo, nagkarga na naman kayo. Nako, nag-over na kayo, mahirap na po yung habulin. Lalo kung ulan ng ulan, at mahirap nang habulin. Yan, magkakasakit yung palay nyo, late maturity at marami pang iba. Puntahan ng peste. Ano pa? Tubig irrigation, ang daming leaching na mga katabi natin dyan. Dyan dumadaloy. Tubig irrigation ay tubig ulan. Ang daming topsoil at maraming nutrients yan. Doon nyo kukunin. Yung mga sustansya, ano ba, yung hindi ko nabanggit. Punta yung YouTube channel natin, nag-review. Okay. Ganun na. Tapos yung pH nyo, dapat abutin nyo yung neutral para walang nasasayang na sustansya. Ibig sabihin, kung nasa 7.0 neutral na kayo, pH nyo ay halos wala na. Yung mga binitaw nyo na mga inputs, wala nang nasasayang na sustansya dyan sa sisip-sipin ng inyong palay. Hindi lang sa palay, sa inyong tanim. Okay, ano pa? Tapos wala, zero
herbicide. May damo ba tayo? Mayroon ako nakita isa, ayun. Marapagay. Mayroong isa, hindi naman natin na perfect. May isa nakatayo, ayun. Kita niyo ba? May isang nakatayo na marapagay. Pero wala tayong ginamit na herbicide. Ang laking gastos niyan, ang mahal ng herbicide. Fungicide, bactericide, ang mahal din. Insecticide. Gumamit lang tayo para maipakita ko sa inyo. Mayroon tayong ginamit nung 62. Puntahan nyo dyan. Pinakita ko dyan para lang may tago sa inyo. Sinubukan natin kung talagang malakas yung ginagamit ninyo. Pero sa experience natin, dahil walang sticker at hindi siya para sa rice bag, ay walang effect. Ang umubos sa mas malakas umubos yung mga friendly insect na pinarami natin. Ang umubos yan mga spider. Ang daming klase ng spider dyan. Lumulundag at naglalagay ng sapot. At yung palubat na yung kwan natin, full memory na. At yung mga dragonfly, at daming klase, malalaki at maliliit. Ano pa, yung ladybug beetle, ang daming umubos dyan sa mga itlog ng mga kalaban. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers, ang init. Yan, tinitiis ko. Ito po yung last na cropping season po natin. Wala na po tayong dapat pang patunayan sa inyo. Pinakita ko na lahat yung diskarte ko sa pagsasaka sa inyo. Ulitin natin, pulutin nyo yung gusto nyo pulutin. Pag-organic, mapa-chemicals, inorganic, natural farming, pure organic, ginawa na po natin yan. At ang pinaka-the best ngayong wet season. Dahil kahit bagsak ang presyo ng palay, mayroon po tayong kikitain. At nakita nyo yung standing crop natin. Parehas na parehas sa inabunuhan ng napakaraming abono. Pero mas healthy pa ito. Sharing is caring at ginamitan na ang daming lason. Maraming salamat.